Isang napakalamig na hapon from Finland, mga ka-Gigi! Hello mga ka-Gigi! Kamusta kayong lahat? Parati kong sinasabi, sana okay kayo. Ito ngayon, for today's video, ang weather natin ay negative or minus 20 degrees Celsius mga ka-Gigi. Sobrang lamig. As in talagang malamig. As hatid ko na si Ziki sa daycare. Tapos ngayon, papasok na ako sa work. Pero bago yon, gagala muna tayo mga ka-Gigi. Inagahan ko talaga para makapag-vlog ako kasi 2 days na ako walang vlog. Di kaya kailangan mag-vlog tayo ngayon para updated kayo. So ito lang ang ating fit check. Ito ang, ewan ko ba kung nakikita nyo, pero naka-brown ako na pants. Mahabang jacket, pero ito yung luma kong jacket. Tapos gloves, tapos bag. Small bag lang mga ka-Gigi. Ganyan lang. So, ngayon, tingnan natin kung saan tayo makakapunta. Dito pala sa labas namin, sa labas ng apartment ko, tingnan nyo. Ang ganda kasi mga ka-Gigi, dito sa likod na to ay river. Yan. So, pag sa summer, maganda siya mga ka-Gigi. Ito, papakita ko sa inyo yung likod. Ito yung likod dito. Ayan. Gagala ko kayo dito kasi hindi pa rin ako masyadong nakakapag-explore dito dahil kakalipat ko nga lang, 'di ba? Pero ayan, kasi di nyo ma-appreciate yan syempre kasi puro snow. Yan o, gabundok na snow. Dito, yan, merong playground. May swing doon, may slide dito, may swing. Parang mini playground para sa mga kids. Tapos, dito, ay, ang ganda doon o. Yaan nyo mga ka-Gigi, iikot-ikot tayo dito. Lalo na pag sa summer. Kasi, para mas ma-appreciate nyo. Kasi, puro white lang. Pero, doon yung sinasabi ko sa inyong river. Yan, river yan. So, maraming nagjo-jogging dyan. Maraming mga nagwo-walking. Yan, tama nyo, ang ganda ng araw. Tapos, ayun yung naghahakot ng snow. Yan, river yan siya mga ka-Gigi. Maganda yan. Tapos, ito, yan yung building. Yung apartment building kung saan ako nakatira. Tapos pag gumanon tayo, iikot lang tayo actually. May daan dyan pag ganun. Pero balik na lang tayo mga ka-Gigi kasi wala eh. Wala rin ako mapakita sa inyo kasi puro snow nga. Pag ganito mga ka-Gigi, grabe. Sobrang nakakatamad maglalabas. Alam nyo yun, struggle is real. Tulad ngayon, nakadoble ako na pants, nakadoble ako na pangloob, gloves. Ang hirap mga ka-Gigi, lalo na pag kunwari yung mga hindi sanay sa lamig. Ako medyo, thank God, sanay na ako. Kaya minsan kaya ko hindi mag-scarf kasi meron naman hood. Tapos isasara ko lang to siya ganyan, no. Pagka nalalamigan yung mukha ko, pwede nating isarang ganun yan. Yun. So, pupunta na ako dun sa bus stop. Ito pala yung tapunan namin ng basura mga ka-Gigi. Yan. Sa loob yan siya. Tapos, nakasegregate yung mga basura. Alam nyo naman dito sa Finland, ganun sila. So, kailangan hiwa-hiwala yung basura. Tignan nyo naman mga ka-Gigi yung kotse. Na ng snow. Rico. Natabunan na ng snow. So, pag may kotse ka, tas ganyan parking mo, walang bubong, hassle. Sobrang hassle yan mga ka-Gigi kasi kailangan mo patanggalin yung snow. So, mga ka-Gigi, pag humangin, sobrang sakit sa muka. Sobrang hapdi.
Sobrang lamig na ngayon. Alam niyo si Ziki, rosy chick siya palagi. Kanina hinatid ko siya sa daycare, di ba? Tapos pagdating namin sa daycare, rosy chick siya. Kasi nakakapula ng pisngi yung lamig. Eto mga ka-Gigi, yan na yung daycare ni Ziki. Sabi ko sa inyo, di ba, tatawid lang. So, from sa bahay, dyan na yung daycare ni Ziki mga ka-Gigi, malapit lang. Lamig. So, maglalakad na lang ako papunta sa train station. Kasi, para mapakita ko sa inyo mga ka-Gigi. Ito, Elaine Sairala. Ibig sabihin ng Elaine Sairala is Animal Hospital mga ka-Gigi. Yan o. Nakita nyo may picture ng mga animals. Mga ka-Gigi, hindi ko na maramdaman yung mukha ko. Manhid na. Lamig. Ang sakit. Lakad pa more, Hazel. Para sa inyo mga ka-Gigi. Kasi pati para ma-exercise ako. Wala na ako exercise mga ka-Gigi. Kaya lakad-lakad din. Tatawid lang tayo dito mga ka-Gigi. Siyempre iintayin natin and mag-green para go. Di pwede basta-basta tumawid dito mga ka-Gigi. Meron dito ganyan na kailangan mo sundin. Yan yung mga stoplights. Yan na. Go na mga ka-Gigi. Tapos yung apartment, yung bahay ni King, yung dati namin bahay, doon mga ka-Gigi. So, hindi naman kami ganun kalayo sa isa't isa. Malapit pa rin kami. Ang hapdi na ng mukha ko, hindi ako makapag-isip na maayos. Mga ka-Gigi kasi, kaya ganito yung kakapal. Kaya ganito kakapal yung snow ngayon. Kasi, nung isang araw mga ka-Gigi, nag-snowstorm. Yan, papakita ko sa inyo. Nag-vlog ako nun eh. Kung gaano kakapal yung snow. Grabe. Mga ka-Gigi, isang magandang umaga sa inyong lahat. Tignan nyo naman ang... Oh my God. Winter. Oh my. Hala, ang kapal ng snow. Oh my, mga ka-Gigi, ang kapal ng snow. Tingnan nyo. Gabundok. Tingnan nyo yung mga puno. You got stuck? Let's go. Grabe. Dito, let's go. May snowstorm dito kasi. Kaya cancel yung mga flights. Kaya sobrang busy namin sa airport. Ang dami naming layovers mga ka-Gigi. Grabe. Ito yung old apartment namin, diba? Yan, dyan kami nakatira nila kayong dati. Sinundo ko si Ziki. Kasi meron kaming appointment. Winter Wonderland. Gabundo ko. Pero ang ganda mga ka-Gigi, oh, may araw. Sumikat yung araw ngayon. Pero, sobrang kapal naman ng snow. Yan. Pupunta kami ngayon sa bus stop. Yung araw. Si Ziki sa tuwang-tuwa sa snow eh. Tapos yun nga, sa airport ako nag-work, diba? Ang daming canceled flights. Ang daming delayed flights, canceled flights. Kaya ang dami namin customer sa layover kasi ang daming ang mga na-cancel yung mga flights. So pag ganun mga ka-Gigi, busy sa airport. Naka-tie up yung kunwari parang Finnair.
yung airlines, may may mga airlines na naka-tie up sa kung saan, sa hotel kung saan ako nag-work. Ayun, kaya nagkakaroon kami ng mga layovers kung tawagin. Grabe. So mga ka-Gigi, kaya nilakad ko lang itong pinaka train station kasi dyan sa train station na yan, 2 stops lang, airport na. Kaya hindi ako malilate. So at least nakapag na rin ako exercise, walking ba. Tsaka dito mga ka-Gigi sa Finland, hindi ka pwedeng tatamad-tamad dito. Yung mga parang tamad ka maglakad, hindi ka pwede dito, hindi ka pwede tumira dito kasi dito puro lakad. So nakikita niyo naman sa mga previous vlogs namin, 'di ba? Parati kami naglalakad nila King. Kaya kami ni King, yun yung bonding namin dati. Mag-walking, ganun, kasi yun na lang yung exercise namin mga ka-Gigi. Kaya kung tamad ka, hindi ka pwede dito tumira. Tamaan, wag magagalit. Charot, joke lang mga ka-Gigi. Ayan na yung train station, oh. Yan na. So, tatawid na tayo sa kabila mga ka-Gigi. Yan. Diyan tayo sasakay papunta ng airport. So maaga-aga pa kaya may liwanag pa mga ka-Gigi. Mamaya-maya madilim na naman yan. So mga ka-Gigi, nandito ako sa CR ng airport. Nandito na tayo sa airport. Tapos nakita ko yung pisngi ko, namumula rin. So sobrang lamig So nag-rosy cheeks rin ako, hindi lang pala si Ziki. Sobrang pula. Tapos yung camera mga ka-Gigi, sobrang lamig. Nilamig din yung camera natin, kawawa naman. Buti hindi nag-frozen. Sobrang lamig pag hawak ko. Hi mga ka-Gigi! Yan, so for today's video, andito ako kasama ko si King. Kasi magsasagot kami ng mga tanong. So, marami kasing mga nagtatanong sa inyo about dun sa hiwalayan namin, na naghiwalay kami. So, yung iba, mga ka-Gigi, sinasabi nila na palabas lang daw namin lahat to, na kasi hindi daw totoong naghiwalay kami, ganun. Ano masasabi mo? Una-una sa lahat, musta kayo lahat mga ka-Gigi? Kami, okay lang kami. Okay naman talaga tayo, di ba? Kaya nga. Ano masasabi mo na sinasabi nila na palabas lang daw lahat natin ito, na naghiwalay daw tayo? Totoo ba yun o hindi? Basta ako masasabi ko lang mga ka-Gigi, Hindi. Totoo ba? Sige ito. Totoo ba na naghiwalay tayo? Processing yung divorce papers. Pero, 6 months yun eh. 6 months ang process, no? So sa loob ng 6 months, kailangan namin pag-isipan, kailangan namin kung ano yung mangyayari after 6 months, kung matutuloy ba, hindi ba matutuloy. Merong pagkakataon dun sa 6 months na yun na pwede kami magkabalikan, pwede ring hindi kami magkabalikan. So, ganun. So, hindi tong lahat na to, hindi to palabas, hindi to hindi ganun eh. So, totoo wala, na naghiwalay tayo. Sinashare lang namin kung ano yung mga nararanasan namin dito, yung mga nangyayari sa amin. Totoo ba na meron akong sariling apartment? Lumipat at andito ka nagstay sa old house natin, di ba? Tapos, abangan nyo rin na lilipat din ako sa sarili ko na mas maliit kasi masyadong malaki para sa akin. Apartment siguro na to. rin, ngayong month, lilipat din ako. Pero malapit lang din sa daycare. Sa bahay ko. Malapit sa daycare ni Siki tsaka sa bahay niya para para magkapit bahay kami. magkapit bahay pa rin kami. Para pag nagluto ako or nagluto siya, may ulam ako, may ulam siya, di ba? Basta ako masasabi ko lang, wala kaming inaapakang tao. Ginagawa lang namin kung ano yung dapat namin gawin. Ang goal lang namin, maging okay kami sa isa't isa para kay Siki. Tsaka para maging masaya si Hazel sa ginagawa niya, sa sarili niya.
ako rin ganun, para meron kaming self-love. Yun. Self-love. Ano? Yung mga nagtatanong kung gagawa ko ng sarili kong channel sa YouTube, siguro hindi kasi nga hindi nung una, hindi ako marunong mag-edit. Si Ace lang nag-edit lahat. Tapos Edit ko! Wala rin akong time. Busy nga sa work. Siguro makakapag-video ako, makakapag-vlog ako ng konti. Okay lang yun. Pero yung mag-edit pa ako, Wala na siyang time, mga ka-Gigi. sumali din ako sa basketball, so focus So, na ako doon. dun siya na, yun yung ano niya ngayon, mga ka-Gigi, pinagkakaabalahan niya. Basketball. Merong liga dito ng mga Pinoy basketball, kaya sumali siya dun, mga ka-Gigi. Yun yung, yun yung pagkakaabalahan niya. Exercise muna tayo mga Gigi. For 2026, magiging healthy tayo. Yes. Tapos ang ginagawa ko rin pala, maraming kasabi, pumayat daw ako. So ang ginagawa ko, nagfa-fasting ako. Monday to Friday, nag-ano ako, OMAD, 1 meal a day. Kumakain lang ako, 2:00 ng hapon. Between 2:00 hanggang 6:00, mga ganun. After nun, wala na. Next day na. Ulit yung kain ko. Nagpa-fasting ako kasi maganda yon para maging healthy, para maiwasan natin yung mga sakit, 'di ba? Yung mga Kasi tumatanda na kami, mga ka-Gigi. Meron din nagtanong kung sino daw nakipaghiwalay. ikaw, 'di ba? Ikaw ba? Bakit di ka sure? Si Hazel nag-file siya ng divorce. Kasi nga, dun sa mga nagko-comment, nababasa ko lahat ng mga comments nyo, mga magaganda, mga pangit na comments, okay lang yun kasi opinion nyo yan eh. So, ang sa akin lang, sana alam nyo rin yung pinagdadaanan namin. Kasi nga, yun ang nagko-comment kayo pero hindi nyo alam yung pinagdadaanan ng tao. Lahat ng tao may pinagdadaanan yan eh, alam mo yun. Hindi mo masasabi. Mag-iingat din tayo sa mga bibitawan natin mga salita. Tama. Agree. Kasi yung mga ibang nagko-comment dyan, grabe, sobrang sama ng mga comments nila sa amin. Alam mo yun, hindi ko alam, pero syempre hindi naman maiiwasan yun na talagang merong mambabash, merong mga ganun. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi namin yan pinapansin ni King. Tsaka ang sa akin din kasi, end of the day, nasa sa'yo rin yun kung paano mo na-handle yung situation na yun kung paano ka nag-react sa comment na yun, kung papatol ka ba sa level niya. End of the day, nasa sa'yo pa rin yun kung ano yung decision mo sa buhay, kung paano ka mag-move forward. Ay sa amin, mga ka-Gigi, dun sa mga nang babash, yung mga masasama yung sinasabi sa amin, hindi namin sila papatulan kasi hindi kami bababa sa level nila. Kasi, yun nga, sabi ko sa inyo, natatawa lang kami ni Ken kapag, nabasa mo tong comment na to, nabasa mo, tapos tatawa lang kami, di ba? Tsaka ang lagi ko lang kapag meron mga ganyang comment na mga pangit na comment, may mga nambabash, ang iniisip ko lang lagi yung sinasabi ng nanay ko na ang mahalaga dyan, wala kang naapakang tao, tapos maging humble ka lang, maging happy ka lang sa buhay mo. So, next naman na tanong ay, anong na-feel mo sa divorce? Masakit syempre, tsaka tawag dito, first marriage, di ba? Masakit, tapos, syempre, sabay-sabay alam mo yun, parang sa dami mong ginagawa sa araw-araw, hindi mo alam kung paano mo haharapin yung yung problema na yun. Pero andyan na yan wala kang magagawa, kailangan mong harapin yan. Tapos, merong nag-comment, may third party ba daw? May third party, walang third party. So, kasi, yung mga ibang nagko-comment, ina-assume agad nila na may third party. Hindi, ang sa akin din kasi, hindi ko kailangan mag-explain sa mga tao kung ano yung nangyayari sa amin, ano yung nangyari, di ba? So, yun mga ka-Gigi. Kaya ako ginawa tong vlog na to kasi para nga marinig nyo yung side ni King. Kasi ang daming mga asyumero na kung ano-ano ang pinagsasabi. Yan. Lalo na dun sa previous vlog na kung napanood nyo na merong mga kapwa natin Pinoy dito na mga kababayan natin dito na kung ano-anong pinagkakalat sa akin na mga masasamang balita tungkol sa akin. So, alam niyo ni King, alam niya yun kasi nakarating rin sa kanya, syempre, na kung ano yung mga yon. Tapos nag-usap kami na parang syempre nag-usap kami na sinabi ko na hindi totoo yun. Kasi mga ka-Gigi, grabe, yung mga salitang binitawan nila tungkol sa akin,
wala naman lahat yun katotohanan. So, kaya gusto ko sana, nung time na yun, gusto ko, parang open ako sa pag-file ng case sa mga tao ngayon kasi sinisira nila yung pangalan ko, sinisira nila yung reputasyon ko, mga ka-Gigi. Kaya, syempre, pinag-aaralan ko kung paano ko ipagpapatuloy yun. Kasi hindi ko makakalimutan yun. Hindi ko lang maisip na, alam mo yun, na kapwa mo pa Pilipino yung mag-down sa'yo, kapwa Pilipino pa yung hihila sa'yo pababa. So, sana mga ka-Gigi, sabi ko nga na libre naman maging mabait, libre naman maging mabuti, 'di ba? So, hindi ko lang alam bakit may mga taong ganun. Ayun nga lang ang masasabi ko. Basta ang pinakamahalaga dyan, alam mo sa sarili mo na wala kang dinadaw na tao, wala kang ginagawang masama. Nag-share lang kami dito ng mga videos namin, mga buhay namin dito, mga ginagawa namin. Pero yun nga mga ka-Gigi, yun sa sinasabi ni Keng na hindi namin kailangan mag-explain. Totoo naman yun. Pili lang yung mga gusto naming i-share sa inyo. Yung mga gusto namin i-explain sa inyo. Kasi sabi ko nga, meron kami pa rin natitirang privacy. Hindi lahat ng bagay kailangan mo sabihin. Yun. So, alam ko, yung mga solid ka-Gigi natin, naiintindihan nila yon at nire-respeto nila yung decision namin na yon. Syempre, alam namin public na yung buhay namin dahil nagvo-vlog kami. Pero, meron kaming privacy pa rin para sa amin na lang yun ni King. Pero, dun sa mga nagsasabi na palabas lang lahat to, bahala kayo. Pero, nanggaling na mismo kay King. Dun sa mga nagsasabi na palabas lang to, skip nila to video na to, diba? Mag-next video na lang kayo. Kung palabas lang pala to. Para kumuha pa ako ng ibang bahay, 'di ba? Tapos magstay siya dito. Alam niyo ba kung gaano kamahal ang bahay dito? Ang renta? Mga ka-Gigi, sobrang mahal. Para isipin niyo pa yun na, for the views, for the vlog, mas malaki pa yung... Malaki gastos. Mas malaki gastos kung for the views Tapos may nagsasabi pa na parang, paano magbibigay po si King ng support, ganyan-ganyan. Hindi po ganun yung pag 1 week sa akin yung bata, 1 week sa kanya. Hindi yun ganun. Magbibigay lang ako ng support kung sa kanya yung bata magstay. Full custody. Pero ang custody kasi ni Siki, parang kami. Hati. 50-50 kami. So, walang ganun. So, mga ka-Gigi, may nag-comment kasi na kaya, kunwari daw papalabasin namin na maghiwalay kami para makakuha ko ng support sa government, makakuha ko ng mga parang child support, ganon. Mga ka-Gigi, grabe, parang alam niyo, naiisip pa nila yun. Pero ako nga hindi ko naiisip yun eh. Kaya ako bumalik sa vlogging after 4 months or 5 months na nawala kami. Hindi dahil sa kita, dahil para sa inyo, dahil ang dami sa inyo naghahanap ng vlogs namin. Pero yun nga, unfortunately, may masamang nangyari. Kailangan nga namin maghiwalay ni King. Kaya yun, dun sa pagbabalik ko, ang daming nagulat, ang daming umiyak, ang daming na heartbroken. Kaya, yun mga ka-Gigi. Pero sabi ko nga, ito yung nangyayari sa totoong buhay. Hindi naman fairy tale yung buhay namin ni King. Talagang may mga ganitong pangyayari. Sabi ko nga sa inyo na yung process ng divorce dito sa Finland, pag nag-file ka ng divorce, yung 6 months trial period, pwede kayong lumapit for counseling, marriage counseling, ganon, para if ever meron kayong mga hindi pagkakaunawaan mag-asawa, maayos nyo yun in 6 months. Yun yung 6 months. Kaya meron 6 months. Hindi agad yung pagka nagpa-divorce ka, divorce agad-agad. Hindi ganon mga ka-Gigi. Kaya yun yung maganda kasi at least meron kaming time ma-realize yung mga bagay-bagay. Siyempre, mga ka-Gigi, nakasama ko si King 7 years. Hindi lang. Hindi lang, oo. 7 years yung marriage namin. Hindi lang kami 7 years pala magkasama. I mean, yung marriage life namin is 7 years. Tapos, nung high school kami, magkakilala na kami. Siguro mga 2003? 2004, mga ganon. 2004, yun, magkakilala na kami. Tapos, story namin. Oo, yung love story namin, mga ka-Gigi, kung hindi nyo, yung sa mga bago nating subscribers, kasi ang dami nating bagong subscribers, diba? So, yung love story namin is, nag-start kami high school days, naging girlfriend ako ni King, tapos, yun nga, kaya kilala ko na siya matagal na panahon na. Tapos yun nga, hanggang sa after how many years, nagbakasyon siya sa Pilipinas, tapos nag-usap ulit kami.
Tapos, 2018. Oo, 2018. Oo. Tapos, 2018 yun. Tapos, in-invite niya ako dito sa Finland for tourist. Tapos, nag-propose siya sa akin, mga ka-Gigi. Tapos nun, umimula siya ng Pinas. Bumalik na lang ulit siya. Nag-ayos na mga documents, yung mga Senomar namin. Tapos pagbalik ko dito, ayun, nagpakasal na kami. Tapos 7 years kaming kasal. Syempre mga ka-Gigi, hindi ganon kabilis mawawala yung nararamdaman mo. Yung nararamdaman ko para sa kanya. Syempre, Ikaw? Syempre, hindi ganun kadali yun. Ito nangyayari sa amin. Feeling ko ano lang to, parang pagsubok ko lang to. Pero malalaman natin kung anong mangyayari. Priority namin, ang mga sarili muna namin. Self-love, syempre si Siki, number 1 yan. Tapos yung work namin. At makabawi sa sarili. Yun, mahalin yung sarili. Kasi syempre mga ka-Gigi na ang dami nagsasabi na, alam mo yung may kasabihan na hindi ka makakapagmahal ng iba kung hindi mo mahal yung sarili mo. Syempre, kailangan muna maging buo ka bago ka makapagmahal ng iba. So, yun yung makabawi kami sa sarili namin. Si Keng, sa kanya, sa sarili niya, ako bilang sa sarili ko. Sa 6 months na yun, mga ka-Gigi, hindi natin masasabi kung ano mangyayari, pero ang daming nagdadasal para sa amin. Alam mo yun, nakaka-touch yung mga comments kasi talagang, alam mo yun, gusto ko pala, lalong-lalo na si Mami Lourdes tsaka si Ate Tots kasi pumunta pa sila ng Baklaran para ipag-pray na hindi matuloy yung divorce. Alam niyo yun, nakakatuwa, hindi ko sa'yo nasabi, pero nag-message sa akin si Mami Lourdes na, yun nga na, nagpunta silang Baklaran para ipag-pray na hindi matuloy yung divorce namin. So, ang daming mga ka-Gigi na pray na sana wag matuloy yung divorce, no? Tapos yung ko pala, yung last vlog, ano yun September 9, nag-open yung namin, yung restaurant namin na pinapag-workan ko. So, September, October, November, December, January. So, 5 months. So, abangan nyo yung mga susunod na vlog, kung ano yung mga papakita ko dun sa inyo kasi meron kayong matututunan dun. Tuturuan ko kayo kung paano mag-compose ng mga salads, ng mga gumawa ng mga salad dressings, mga sauces, yan. Tapos meron din kayong mamimit doon yung mga kasama ko doon, mga ka-work ko. Tapos kung paano yung biyahe ko, kung gaano siya kalayo, paano yung paghatid ko kay Siki, pag sundo ko sa kanya, paano yung palitan namin kay Siki. Yan. So, kasi mga ka-Gigi, maraming sikeng na videos na hindi ko pa na-edit dahil nga marami kami pinagdaanan last year. So, ngayon, gagawin ko yung best ko para i-edit yung mga videos na yun kasi syempre, sayang naman kung hindi nyo mapapanood dahil pinaghirapan nyo ni King yung pag-vlog ton. So, abangan nyo yun. Tapos, especially ngayon, kasi alam nyo naman, hindi ako full-time sa work. Wala akong full-time work. So, medyo marami-rami ako walang pasok. Kaya, makakapag-edit ako ng vlogs. So, yun, sana nasagot namin yung mga tanong nyo. Pero, yung ibang tanong, hindi na namin sasagutin. Kasi, ito lang yung mga nakikita ko na talagang most of the questions, itong mga pinili ko na tanong na yun nga kung may third party, kung palabas lang ba lahat to, kung ano bang na-feel ni King sa divorce, sino ba nakipaghiwalay. Wala, masasabi ko lang salamat lang sa mga nandyan pa rin, di ba, na sumusuporta. Nagmamahal. Sa Hazel and King. Mga nagdadasal para sa amin, sa family namin. Gagawin lang namin kung ano yung dapat namin gawin dito. Siyempre, yun lang naman Tuloy lang ang buhay. Hindi naman porket naghiwalay kami ay magsa-stop na yung buhay. Siyempre, kailangan pa rin namin lumaban at magsikap para sa pamilya namin, di ba? Basta ang isipin nyo lang, lahat tayo nadadapa. Nasa sayo yun kung paano ka babangon. Learn. Pero ang dami kasi rin nagsasabi na parang hindi kami magkahiwalay, parang kami pa rin. Kasi siguro... Yung ng mga Pilipino kasi, di ba? Na parang sa atin kasi pag hiwalay... Oo, galit ka na. Oo, di ba? Wala na magkakaaway ng mga... Grabe. Ano bang gusto nyo? Magalit ako kay King? Anong gusto nyo na wag kami mag-usap? May anak kami, mga ka-Gigi. Meron kaming... Siguro kung wala kaming anak... Nyo, Hindi, kasi siguro kung wala tayong anak,
pwede hindi tayo mag-usap, 'di ba? Ganon. Pero isipin nyo, meron kami Ziki. Kailangan namin mag-communicate para sa anak namin. So, yun. So, hindi ako pwede magalit kay Keng. Ganon rin siya sa akin kasi meron kaming connection at yung connection na yun ay nagko-connect sa amin ay si Ziki yung anak namin. So, nasa gitna si Ziki at Hindi kami ko yung magalit, parents. pero desisyon namin yun, di ba? Di ba? Hindi, tsaka siguro kasi akala nila na hindi pa, iniisip nila na ang dami nagsasabi na talagang magkakabalikan kami. Pagsubok lang lahat to kasi siguro nakikita daw nila kasi na kung paano siya, alam niyo yun, sa mga mata namin, nakikita nila na talaga meron pang love. Meron na ba daw ibang girlfriend si Keng na ipinalit sa akin na sabi daw sa comment na di hamak daw na mas maganda si Hazel dun sa pinalit mo sa akin. Walang ganun mo, Azizi. Wala daw mga ka-Gigi. Walang girlfriend si King. Tapos, natatawa kami kasi may nag-comment na bakla daw si King. Sa bunot ako yung nag-comment nun. Sa bunot kita, pag nakita kita, baklang ko. Natatawa rin si Ziki. So, ano yung sabi niya sa comment? Hindi ko alam eh. Basta, Sabi niya parang, sa tingin ko, bakla si King. Kasi bakit daw aayawan mo yung katulad ko? Sabi niya, kung hindi ka daw bakla. Hindi niya alam na, yun nga yung sinasabi namin mga ka-Gigi, hindi nila kasi alam na, alam niyo, nagko-comment lang silang ganun, hindi nila alam na ako nga yung nakipaghiwalay. Sabi ko sa inyo na, ako yun, huwag nyo lahat isisi kay King kasi parehas kami dito na merong pagkakamali. Tama? Mismo. Yun, mga ka-Gigi. So, sana naliwanagan kayo sa vlog na to. Unang pagsasalita ng aking mister. Kasi mister ko pa to mga ka-Gigi dahil hindi pa final yung divorce namin. So, asawa ko pa rin to. Yan. Tsaka okay lang, mag-comment kayo na mag-comment, mag-bash kayo na mag-bash, okay lang yun. Wag naman. Okay Wag lang na kayo para ba? maraming comments. Oo, para maraming comments. Para mag-away-away siya. Mga ka-Gigi, sa comment section, meron nag-aaway-away. Natatawa si King. Kasi sabi niya, Happy lang po tayo. sabi niya, away-away. sabi niya, hala, nag-aaway-away sila sa comment section. Sabi ko, saan? May nagtatanggol sa amin. Tapos may yung iba naman, merong nambabash. Tapos, syempre, may mga ka-Gigi kaming nagtatanggol sa amin. Ganun, palitan sila mga ka-Gigi. So, ang dami yung time mag-away-away sa comment section namin. Pero, thank you pa rin kasi, pinapanood niyo yung vlogs namin, pinapanood niyo yung videos, 'di ba? Malaking bagay sa amin 'yun, malaking tulong sa amin 'yun, mga ka-Gigi. Malaking tulong 'yun sa YouTube channel. Thank you, mga ka-Gigi. Maraming salamat sa pagmamahal niyo sa amin. Maraming salamat sa suporta, sa lahat ng views, sa lahat ng likes, sa lahat ng bash, sa lahat ng share, ng comments. Mga ka-Gigi, maraming salamat sa inyong lahat. Happy New Year! Sana maging maganda ang New Year nating lahat. Yun yung wini-wish ko para sa ating lahat, mga ka-Gigi, at sana matigil na ang korupsyon sa Pilipinas. Ano daw? World peace. Ang layo. Wish ko lang, sana maging masaya tayo lahat sa ginagawa natin. Yun lang. Tsaka wag kakalimutan magdasal.